Mahirap paniwalaan at mahirap intindihin ang mga kaganapan, lalo na kung hindi mo pa ito nararanasan. May ibig sabihin ang mga sinabi kong ito. Kaya, para naman hindi na kayo magtaka, ganito nag-umpisa ang istorya ng buhay ko. Malu, nag-usap na ba kayo ng ate mo? Nag-text kasi kanina. Ang sabi niya, uuwi daw sila dito. Nag-away-away daw sila doon ng mga biyanan niya. Alam mo naman ang ate mo, palaban yun. Kaya, hay nako, hindi na ako magtataka kung bakit nagalit yung mga biyanan niya. Ang sabi ng aking inay. Wala naman siyang text or tawag, nay. Sus Mariosep talaga si ate, oh. Sana, pinigilan niyang huwag pairalin ang pagiging palaban niya. Hindi man lang niya iniisip na nakikitira lang sila doon sa bahay ng mga biyanan niya. Ano naman kaya ang ipinagmamayabang niya? Kung may sarili na silang bahay, sige, pwede na niyang gamitin ang pagiging palaban niya. Pero, kung kagaya ko din na nakikitira lang, sana pinigilan niya ang sarili niya. Huwag lang siyang magkakamaling gamitin yung palaban na yan pag nandito na sa bahay. At siguradong hindi ko siya uurungan, nay. Ang sagot ko sa aking ina. Malu, anak, alam kong galit ka pa din sa ate mo. Sana mapatawad mo na siya. Sa tagal nang hindi na kayo nagkasama, siguro naman naglaho na rin ang galit dyan sa puso mo. Ang wika ni inay. Ilang taon na din ang nakalipas mula nung nag-away kami ng ate ko. Dahil pa rin sa ugali niya. May BF na ako noon. Siya naman may asawa na. Mas gwapo at mas macho ang ex ko kumpara sa mister niya. Hindi niya matanggap ang lahat dahil na rin sa panunukso ng mga kaibigan niya. Sa madaling salita, inakit niya ang ex ko. At ang pinakamasakit sa lahat, nangyari ito sa mismong araw ng anniversary namin. Diyan niya ginawa ang isang pangyayari na hindi ko lubos maisip na kayang gawin ng mismong kapatid ko. At dahil sa kahihiyang ginawa nila, sila na yung kusang lumayo. Pumunta sila sa bahay ng ex ko. Masama ang loob ng mga biyanan niya dahil alam nila ang nangyari. Ako naman talaga yung naging asawa ni ex. Sana. Kaya lang, super landi ang kapatid ko. Karma na siguro yun sa kanya. Dahil mula nung dun na sila tumira, naging miserable na ang buhay niya. Kung ako lang sana ang masusunod, ayaw ko nang makita ang pagmumukha ng kapatid ko. Ang ahas kong kapatid. Kaya lang, hindi naman pwedeng itakwil ang ina ko, si ate. Dahil ang palaging sinasabi ni inay, anak daw niya yun at kahit anong mangyari, magkapatid pa rin kami. Hindi ko naman masisi si inay dahil totoo naman kasi yung sinabi niya. Kaya lang, dahil sa ginawa ng kapatid ko, tila ba nawala na yung tiwala ko sa mga lalaki. Kaya, nung naghiwalay kami ng ex ko, hindi na ako muling nagmahal pa. Natahimik na ako noon at nag-iisip nung narinig kong muling nagsalita si inay. At ang sabi niya,
Malo anak, pakiayos naman yung isang kwarto. Siya nga pala, kasama din pala niya yung asawa niya. Ang alam ko, sila lang ng pamangkin mo. Hindi naman pala. Pati din yung mister niya. Sumama din. Maiiwan muna kita ha. Ikaw na muna ang bahala dito. Kung wala pa ako, pagdating nila ate mo, asikasuhin mo muna sila. Nagkakaintindihan ba tayo? Malu, ang tura ni inay. Sige lang po, Nay. Naintindihan ko. Sige na, umalis na po kayo, ang sagot ko. Nung time na yon, tila ba nagmamadali na si inay na umalis. Hindi na ako magtataga kung bakit ganon yung kinikilos niya. Kasi nga naman, late na siya sa kanilang session. Session sa sugal. Napakasugalera ang aking ina. Nung palagi siyang nananalo, palagi na siya dun at hindi na siya pwedeng lumiban pa. Ang palagi niyang sinasabi, sayang daw yung oras na lumipas na. Nasa bahay lang siya. Yung puhunan niya kasing 50 pesos, magiging 500 yun. Dun na siya naengganyo. Kaya yun, araw-araw na itong nasa pasugalan. Ayaw ko namang kontrahin si nanay. Dahil alam kong hindi pa rin niya matanggap ang pagkamatay ng aking ama. Masama pa rin ang loob niya. Kaya yun, hinahayaan ko na lang siya. Nung nakaalis na si inay, agad ko nang ginawa ang iniuutos niya. Habang inaayos ko ang bedsheet, nung nag-flashback lahat yung alaala namin ng ex ko. Ang dating BF ko, bayaw ko na ngayon. Palagi siyang dumadalaw sa bahay nun. At yung kwartong yun ang tambayan namin. Wala akong masabi sa kanya. Mabait siya dahil nirespeto niya ako. Hindi man lang niya pinagsamantalahan ang kahinaan ko. Sa madaling salita, walang nangyari sa amin. Ganyan siya kabait. Kahit na magkatabi kami sa pagtulog, walang nangyayari. Pero, yung kabaitan na yun sa akin, hindi na yun umubra nung akitin siya ng kapatid ko. Bumigay na ito at hayun, sila na ang mag-asawa ngayon. At habang iniisip ko ang dating boyfriend ko nung may kumakatok, ang iniisip ko noon, baka siguro bumalik si inay. Agad kong binuksan ang pintuan at nagulat na lang ako nung nakatayo na ang aking bayaw na dati ay BF ko. Yung kapatid at pamangkin ko sa harapan ng pintuan. Kayo pala. Sige, pasok kayo, ang sabi ko. Malo, pasensya na ha. Wala na kaming ibang mapupuntahan pa. Nasaan pala si inay? Ang sagot niya ate. Wala si inay. Umalis siya. Sige na. Ipasok niyo na lang sa kwarto ang mga gamit niyo. May gagawin pa kasi ako, ang wika ko. Iniwan ko na nga sila at kunwari, abalang-abala naman ako. Pero, ang totoo niyan, wala naman akong gagawin. Naging malamig ang pagkikitungo ko sa ate ko. At pati na din sa asawa niyang si Miko. Si Miko na ex ko. Dahil sa malamig na pagkikitungo ko, hindi naman yun lingid sa kanilang kaalaman. At nung hindi nakatiis ang kapatid ko, kinausap niya ako ng masinsinan. Malu, hanggang ngayon ba, galit ka pa rin sa amin? Ilang taon na ang nakakalipas Hindi mo pa ba kami napapatawad? Ang sabi ni ate. Ate, hindi naman ganun kadali. Siguro nga, napatawad ko na kayo. Pero, hindi ko pa nakakalimutan ang mga ginawa niyo. Hanggang ngayon,
hindi ko pa rin lubos maisip kung bakit nagkaganon. Alam mo ba ate, kung ako lang ang masusunod, hindi ako papayag na dito kayo tumira. Ayaw ko na kasing magsalita. Alam mo naman, nirerespeto ko ang desisyon ni nanay. May hiya ako sa kanya, hindi kagaya sa'yo. Kahihiyan ang ginawa mo. Makapal din talagang pagmumukha mo. Dahil nagpakita ka pa dito. Ate, kung wala ka nang sasabihin, pwede ba? Iwan mo muna ako, ang sabi ko. Malo naman, kung makapagsalita ka naman isa ka ng perpektong tao. Nagkakasala ka din naman Akala mo naman kung sinong malinis. Kung hindi mo ako kayang patawarin, di wag. Kung hinihintay mong lumuhod ako sa harapan mo, no way. Hindi ko gagawin yan, ang sagot nito. Wala akong sinabing perpekto ako. At mas lalong wala akong sinabing malinis akong tao. Oo, nagkakasala din lang naman ako. Pero, hindi kagaya sa'yo. Hindi kagaya mo na mga agaw. Inagaw mo ang taong mahal ko. Sinaktan mo ako. Pwes, ngayon, hintayin mo din ang paghihiganti ko. Ang galit na wika ko. Pagkatapos kong mailabas ang sama ng loob ko, iniwan ko na ang kapatid ko. Pumunta ako sa kwarto at nagkulong ako doon. Magdamag akong hindi lumabas sa kwarto. Kung hindi pa katukin ni inay ang pintuan, hindi pa ako lumabas. Ayaw kong bigyan ng hinanakit ang aking ina. Kaya, nung kumatok na siya, agad na akong lumabas. Humingi ako ng tawad sa kanya. Humingi ako ng tawad sa aking ina dahil sa mga inasal ko. At sa awa ng Diyos, naintindihan naman niya ako. At sinabi pa niyang subukan ko daw kalimutan ang nangyari. Buksan ko daw ang puso ko para sa isang pag-ibig na naman. Alam kong ganun lang kadali ang lahat para sa mga taong hindi naranasan ang pinagdaanan ko. Ang hindi alam ni inay, mas lalo pang nadagdagan ang galit ko kay ate. Dahil matapang pa rin ito, kahit na siya na itong nagkasala, ganun pa din ang asal niya. Dahil sa ugali ni ate, dito ko naisipang maghiganti. Nagkataon nun na 2 lang kami ni ex ang naiwan sa bahay. Nakita ko siyang umiinom, mag-isa. Lumapit ako sa kanya at ang sabi ko, Miko, bayaw, ex, di ko alam kung anong sasabihin sa'yo. Pero, pwede bang malaman kung bakit ka nagkakaganyan? May problema ba? Ang pagkakalam ko kasi, matagal mo nang tinigil ang pag-inom mo. Dahil, ang balita ko, may phobia ka na daw. Nang dahil kasi sa pag-inom mo na yan, nasira ang ating samahan. Ang sabi ko. Malu, please lang naman Ayaw ko nang maalalang nakaraan. Nakokonsensya kasi ako. At hanggang ngayon, nagdurusa ako. Sa katunayan, hindi ako masaya sa kapatid mo. Dahil, napakaselosa niya. At hindi lang yan, masama pa ang ugali nito. Ang iniisip ko pa nga, karma na ito sa buhay ko Dahil sa ginawa ko sa'yo nun, ang sagot niya. Alam mo, hindi lang naman ikaw ang nagdurusa Pati ako, sobrang sakit ang ginawa niyo na hanggang ngayon, nandito pa rin sa puso ko. Nang dahil sa ginawa mo, hindi ko na alam kung paano magtiwala at magmahal ulit, ang sambit ko. Sa mga sinabi ko, sa bayaw ko na ex ko, di ko na alam kung ano ba ang itatawag ko sa kanya. Tumayo siya at lumuhod sa aking harapan.
Umiyak siya ng umiyak. Sabay sabing, Malu, patawarin mo na ako. Kung pwede lang sanang ibalik sa dati ang lahat, ginawa ko na. Yung kasalanan na nagawa ko noon dahil sa kalasingan, pero maniwala ka, Malu, hanggang ngayon, ikaw pa rin ang mahal ko. Walang oras na hindi kita iniisip. Ikaw ang laman ng puso at isip ko. Nung sinabi ng ate mong dito na kami tumira, masaya ako. Dahil nagbabakasakali akong muling maibalik ang ating pagmamahalan. Malu, sana pagbigyan mo ako. Alam na alam mo kung gaano kitang kamahal, ang sambit ni X. Niyakap ko ang dating boyfriend ko. Ramdam ko pa din na mahal ko siya. At ramdam kong nagsisi siya sa mga nagawa niya. Yung yakapan na yun, naging mahigpit. At ibang-iba na. Hanggang sa natagpuan na lang namin ang aming mga sariling magkatabi na sa kama. May nangyari sa amin ng ex ko. At hindi lang isang beses. Yung paulit-ulit na may nangyari. Nakabuo kami ng isang bata. Dahil sa sitwasyon ko, tagilid na ako. Kaya naman, mas minabuti kong kausapin ang kapatid ko. Ate, napapansin mo din siguro ang paglobo ng tiyan ko. Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Buntis ako at ang asawa mo, ang ama. Huwag ka nang magtaka kung bakit ko to nagawa. Mahal ko pa rin siya. At gusto ko na siyang bawiin. Pero ayaw kong magpadalos-dalos. Gusto kong maayos ang pagbawi ko sa kanya. Gusto ko nang matapos ang gusot na ito. Kung ipapaubaya mo sa akin ang lalaking inagaw mo, nakahanda kong kalimutan ang mga kasalanan niyo. Total, inamin naman niya sa akin na ako ang mahal niya at hindi ikaw. Ate, alang-ala sa magiging pamangkin mo, ibalik mo na ang taong mahal ko, ang turan ko. Nung narinig ni ate ang mga sinabi ko, umiyak siya at ang sabi niya, Malu, ngayon na siguro ang tamang panahon para ibalik ko na ang taong minsan ay naging parte ng buhay ko. Sige, payag na ako. Malayang-malaya na kayo. Ayaw ko nang maging kontrabida pa. Aalis na kami ng anak ko at sana magiging masaya kayo, ang sagot nito. Nag-iyakan at nagyakapan kami ng ate ko. Pagkalipas noon, umalis na silang mag-ina. Ang sabi ni ate, subukan din niyang kausapin ang asawa niya. Baka daw pwedeng ayusin na ang kanilang pamilya. Nung nakalis na ang ate ko, nag-usap-usap kami at pinano ang simpleng kasal. Hindi na kami nag-invite pa. Ayaw kasi namin na may naririnig kaming sabihin ng mga ibang tao. Sa ngayon, may anak na kami at masaya ako dahil muling bumalik ang taong mahal ko. At higit sa lahat, nagkaayos din kami ng ate ko. Si ate naman, may bago na siyang pamilya. Masasabi kong maswerte din siya dahil banyaga ang napangasawa niya na sa ngayon, nasa ibang bansa na silang buong pamilya. Ang karanasan naming ito, hindi ko lubos maisip na muling maayos pa ang mga gusot. Ang sabi nila, basta daw hindi nawawala ang love, madaling ayusin ang lahat-lahat. Naniniwala naman ako sa sinabi nilang yan dahil kung wala ang love sa amin ng ate ko at yung dating ex at bayaw na ngayon ay asawa ko na, hindi na sana namin naayos ang malaking gusot noon.
Gusto ko nang kalimutan ang lahat. Pero mahirap pa eh. Hahayaan ko na lang itong kusa na lang itong mabubura sa aking isipan. Basta ang mahalaga ngayon, nabawi ko na ang taong mahal na mahal ko. Dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Malu.